At sa pagpapatuloy ng ating recap, habang sabik na naghihintay ang media at press sa pagdating ni Bak at Choi subalit hindi naman sila gaanong pinapansin ng dalawa, sa halip ay nag-uusap sila tungkol kay Jinwoo at nagtatalo kung aling guild ang salihan nito. Samantala ay nagulat si Jinwoo nang makita ang mga tao na naroon dahil pumunta lang siya para sa kanyang muling pagsusuri, pagkatapos ay lumipat ang eksena sa press conference ni Actor Min Sang, na ipinakita sa pagtatapos ng nakaraang episode. May mga babae na nagchichismisan tungkol sa kanya at sinasabing hindi siya kaaya-ayang tao, isang karaniwang aktor na may ugaling playboy at inihayag ni Min Sang sa press na kinuha siya ni Ginoong Lim Tae-woo, ang master ng Raper Guild. Ipinagtapat niya ito ng hayagan na nangangahulugang iniwan na niya ang kanyang karera sa pag-aartista upang maging isang hunter, gayunpaman ay walang nakakaalam na siya ay isang A-rank hunter at pagdating ni Jinwoo sa press conference, sinisita siya ng manager at sinabing sarado na ang pasukan at hindi siya maaaring pumasok. Napaisip si Min Sang kung sino itong hangal na tao na ito, samantala ay dumating ang chairman ng association na si Ginoong Go kaya't natahimik ang manager, ipinakilala ni Ginoong Go si Jinwoo bilang kanyang panauhin na labis na ikinagulat ni Min Sang, lalo na't hawak din niya ang press conference sa pahintulot ni Ginoong Go. Pagkatapos ay dinala ni Ginoong Go si Jinwoo sa kanyang opisina na sumisira sa plano ni Min Sang, ang atensyon na gusto niyang makuha mula sa media ay nawala dahil sa pagdating ni Jinwoo at sinubukan ni Min Sang na umalis gamit ang kanyang muling pagsusuri bilang dahilan, pero ang totoo ay gusto lang niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Jinwoo. Habang paalis na siya ay biglang lumitaw si Jincho at pinigilan siya, ipinaliwanag na kasalukuyang isinasagawa ang reassessment ng isa pang hunter at hindi pa niya oras. Lalong nainis si Min Sang nang marinig ito at napagtanto niyang mas tatagal pa ang kanyang paghihintay. Pakiramdam niya si Jinwoo ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, dahil sa matinding inis ay sinigawan niya si Jincho at binanggit pa ang pangalan ng kanyang ama, ngunit mahinahon lang na hinawakan ni Jincho ang kanyang mga kamay at pinatahimik siya. Hindi matanggap ni Min Sang ang kahihiyan sa harap ng press at tuluyang nabigo ang kanyang plano dahil sa pagdating ni Jinwoo. Pagkatapos ay ipinakita ang isang eksena sa loob ng association kung saan matagal nang naghihintay sina Bik at Choi. Pareho silang mga high-ranking hunters pero naghihintay sila kay Jinwoo at ang nag-iisang taong naging S-rank hunter sa loob ng 2 taon at sumali sa association. Nakita na ng Hunters Guild ang kakayahan ni Jinwoo sa Red Gate at gayon din ng White Tigers Guild, kaya naman gusto nilang mapasama siya sa kanilang grupo. Samantala ay dinala ni Ginoong Go si Jinwoo sa isang nakasara na silid kung saan, may isang lalaking nais kumpirmahin ang tunay na likas na kakayahan ni Jinwoo bago ang kanyang reassessment. Tinanong siya tungkol sa kanyang mga kapangyarihan at ipinakita ni Jinwoo ang kanyang Shadow Army. Gulat na gulat ang lalaki nang makita niyang may kakayahan si Jinwoo sa summon ng magic, ngunit biglang sumingit si Ginoong Go at sinabing natanggap na niya ang lahat ng detalye tungkol sa kakayahan ni Jinwoo mula sa kanyang manager na si Woo. Tinanong ni Ginoong Go kung isa lang ba ang kaya niyang ipatawag na Shadow Man. Napaisip si Jinwoo na wala ng dahilan para ilihim pa ito lalo't nakita na ng lahat ang kanyang tunay na lakas at pagkatapos, tinawag ni Jinwoo ang napakaraming miyembro ng kanyang Shadow Army at sinabing kaya pa niyang magpatawag ng mas marami. Nang makita ito ay nanlaki ang mga mata ni Choi at Bek sa labis na pagkamangha sa napakalakas na kapangyarihan nito, napagtanto nila na wala silang laban kay Sung Jinwoo at matapos nito, ipinakita na natapos na ang reassessment ni Jinwoo. Binigyan siya ng bagong Hunter ID card kaya't napaisip siya kung ano na ang susunod niyang gagawin, naalala niya na maaari na niyang sakupin ang Beast Castle ngayong opisyal na siyang idineklarang isang S-rank hunter, kinuha ni Jinwoo ang kanyang card at handa nang umalis pero pinigilan siya ni Bek at Choi. Binati siya ni Choi sa pagiging isang opisyal na S-rank hunter at sinubukan na kausapin siya. Gayunpaman tulad ng dati ay nagpaalam si Jinwoo at umalis kaagad, pagbukas niya ng pinto ay nagsimula ng mag-flash ang mga kamera ng press reporters na ikinagulat ito ni Jinwoo. Sa loob lamang ng ilang segundo ay kumalat na parang apoy ang balita na si Sung Jinwoo ay naging isang S-rank hunter, maging sa paaralan ni Gina ay umabot ang balita kaya't nagulat din siya na maging ang mga manero na dati nang nakatagpo kay Jinwoo ay nakarinig ng balita. At isa sa kanila ang nagsabing noon pa man ay naramdaman na niya ang matatalim na mata ni Jinwoo. Sa bawat sulok ay naglalaro sa mga headline ng balita at kahit si Cha ay nalaman agad ang balitang ito, si Sung Jinwoo ang unang S-rank hunter na naging S-rank sa loob ng 2 taon,
Si Hunter Cha mismo ay nanunood ng balitang ito sa isang malaking screen sa labas ng association. Iniwan ng media si Min Sang at dali-daling pumunta kay Jinwoo at naiwan si Min Sang na nakatayo at nagugulat, hindi makapaniwala sa nangyari at samantala ay narinig din ng ama ni Jino ang balita at tinanong si Jino kung kaya niyang kumbansihin si Jinwoo na sumali sa kanilang guild. Ngunit tumanggi si Jino at sinabing hindi niya magagawa iyon. Pagkatapos isang flashback ang ipinakita kung saan ibinahagi ni Jinwoo ang kanyang mga plano kay Jino, ginamit ngayon ni Jino ang impormasyong ito bilang dahilan upang sabihin sa kanyang ama na may sarili ng pangarap si Jinwoo. Gusto ni Jinwoo na bumuo ng sarili niyang guild at maging mas malakas, inalok din niya si Jino na sumali sa kanya kaya't naman napangiti ng makahulugan ang mga magulang nito. Ipinahayag ng ama ni Jino na itinayo niya ang Eugen Guild para sa kanyang sariling proteksyon, dahil habang lumalakas ang mga hunters ay lumalakas din ang kanilang mga kaaway. Pagkatapos ay inalok niya si Jino ng pagkakataong maging pinuno ng Eugen Guild at mangalap ng sarili niyang hunters, gayunpaman ay tumanggi si Jino sa alok ng kanyang ama at sinabing mas pipiliin niyang sumali sa guild ni Jinwoo upang suportahan siya. Samantala ay hindi pa rin makapaniwala si Jinwoo sa matinding atensyon mula sa media, at patuloy siyang tinatanong ng mga reporters at dumating si Beck at sinabihan siya na sumama na sa kanya, biglang naglaho si Jinwoo mula sa press conference at muling lumitaw sa likuran ng mga reporters, tumalon siya sa kanila gamit ang nakakamanghang bilis at lahat ay nagulat kabilang sina Beck at Choi. Namangha si Choi Jong sa kakayahan ni Jinwoo habang naalala naman ni Beck ang una nilang pagkikita. Napagtanto niyang mas lalo pang lumakas si Jinwoo mula noon at isinuot ni Jinwoo ang kanyang hood at inisip ang paghahanda ng kanyang gamit, pagkatapos ay nagtungo siya sa Hunter Auction. Naghihintay na ang presenter kay Hunter Sang Jinwoo, tinanong siya ng presenter kung naghahanap siya ng artifacts para protektahan laban sa apoy, ngunit ipinaliwanag nito na napakamahal ng ganitong mga gamit at humiling si Jinwoo ng protection na magagamit niya sa mga dungeon. Ipinakita ng presenter sa kanya ang isang kapa at isang singsing na pangproteksyon at ikinalugod ito ni Jinwoo dahil ito mismo ang hinahanap niya, gayunpaman ay nagulat si Jinwoo sa presyo ng mga gamit, at tumanggi ang manager na bigyan siya ng diskwento at sa halip, inalok siya ng isang kasunduan na kung kaya niyang basagin ang mahiwagang insure glass na nakadisplay, ibibigay ng manager ang lahat ng libre. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay sinubukan ni Jinwoo na wasakin ang salamin at agad na lumitaw ang isang bitak dito, dali-daling lumapit ang manager upang pigilan siya ngunit dumating ang mga namamahala sa mga sandata at dinala si Jinwoo. Naiwan ang manager na gulat at nagtataka kung paano nabasag ang salamin kahit hindi man lang ito hinawakan ni Jinwoo, pagkatapos nito ay tiningnan pa ni Jinwoo ang ibang mga sandata at nagtanong tungkol sa presyo ng isa sa mga ito na halagang 100 milyong won. Ngunit naalala niya na mayroon siyang 2.8 milyong gintong barya na higit pa sa sapat upang bilhin ang parehong gamit mula sa kanyang sariling shop, dahil mas sulit ito na nagpasya siyang bilhin na lang ito sa shop at iniwan ang auction house. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Beck na hindi makapaniwala kung gaano pa lumakas si Jinwoo, naalala niya ang una nilang pagkikita sa Red Gate na kung saan hindi pa ganoon kalakas si Jinwoo tulad ngayon. Napagtanto ni Beck na hindi na kailangan ni Jinwoo na sumali sa kahit anong guild dahil kaya niyang bumuo ng sarili niyang grupo. Kasunod nito ay ipinakita si Jina na sumisilip sa bintana at ipinaalam kay Jinwoo ang isang mahalagang balita. Nagtipon ang mga reporters sa labas ng bahay nila. Pagkakakita kay Jinwoo ay agad nilang sinimulan ang pagkuha ng kanyang mga larawan, ngunit mabilis siyang umiwas kaya naman naiinis si Jina at nagrereklamo siya na bagamat sumikat si Jinwoo, marami rin ang mga negatibong komento sa social media dahil hindi niya pinansin ang mga reporters. Habang nag-uusap sila ay biglang dumating si Jino sa pintuan dahil pinalayas siya ng kanyang ama mula sa kanilang bahay. Humingi siya ng pabor kay Jinwoo na nais niyang pansamantalang manatili sa kanyang bahay at pumayag ito, pagkatapos ay nagpaalam sa kanyang kapatid, na may dahilan siyang kailangang umalis muli para sa isa pang misyon. Kinagabihan habang natutulog si Jino, naramdaman ni Jinwoo ang panganib kaya't tinawag niya ang kanyang mga anino at inutusan silang protektahan si Jina hanggang sa kanyang pagbabalik. Kinabukasan ay nagtungo si Jinwoo sa kastilyo upang tapusin ang kanyang hindi natapos na misyon. Isinuot niya ang kapa at singsing na binili niya bilang proteksyon at naghanda upang harapin ang mga demonyong nagtatanggol sa kastilyo. Samantala ay nagrereklamo ang ina ni Jino sa kanyang asawa, sinasabing masyado itong naging mahigpit sa kanilang anak.
Ngunit pakiramdam ng ama ni Gino ay nabigo ito sa kanyang mga inaasahan kaya niya ito tinrato ng ganoon. Sa parehong sandali ay biglang umikot ang ulo ng ama ni Jinho at bigla siyang nawalan ng malay at sa kabilang banda, matatag na nakatayo si Jinwoo ang kanyang mga mata nagliliyab sa determinasyon. Handa siyang harapin ang pinakamalupit na pagsubok upang mag-level up sa kastilyo. Upang magtagumpay ay kailangan niyang talunin ang dalawang dambuhalang demonyo at kunin ang kanilang mga kaluluwa. Mula sa kadiliman ay lumitaw ang una ay isang napakalaking halimaw na mas matangkad pa sa mga gusali sa paligid. Parang yumanig ang buong mundo sa presensya nito at nagliyab ang paligid, tila sumasayaw ang mga apoy na parang masasamang espiritu. Sa isang malakas na dagandong ay sumugod ang demonyo kay Jinwoo at ang kanyang nakakabinging alulong ay yumanig sa lupa, ngunit hindi natinag si Jinwoo na agad niyang pinalabas ang kanyang pinakamalakas na kakampi, ang Orc Shadow. Mula sa anino ay lumitaw ang Orc Shadow na isang napakalaking halimaw na mas malaki pa kaysa sa mismong demonyo. Sa isang galaw ng kanyang dambuhalang kamay ay pinakawalan nito ang isang matinding bagyong napupuno ng mahiwagang enerhiya. Sunod-sunod na sumabog ang mga atake at pananghina at ginawang walang kalaban-laban ang demonyo. Habang nagaganap ang labanan ay may kumpiyansang ngiti sa mukha ni Jinwoo, iniisip niyang madali niyang maaabot ang ika-70 palapag at mas lalo pang lalakas. Samantala ay isinugod sa ospital ang ama ni Gino at tinanong ng doktor kung may hunter sa kanilang pamilya. Sinabi nilang ang anak nila ay isang hunter at sa kabilang banda, nagulantang ang mga tao sa kalsada nang makita nila ang isang sundalo mula sa Shadow Army ni Jinwoo na nakatayo sa kanilang daraanan. Natural lamang na matakot sila sa ganoong kakaiba at nakakikilabot na nilalang. Sa loob ng kastilyo ay tutok si Jinwoo sa kanyang layunin ang mag-level up. Inutusan niya ang kanyang Shadow Army na talunin ang mga demonyo habang siya mismo ang nakikipaglaban sa mga mabangis na nilalang.